Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, bola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz, at Conrad Banalaco. Good morning, April 19. Ayaw na yung batiin ulit ng happy birthday, Miss Olive Ang. At Adrian Kayabyab na aking kasama sa Rotary. Huwag na kayo magpadala ng pansit dito. Pero ang address namin... Madali yan. If by any chance you get to a pansiteria, baka pwede. Okay. Ano daw? Ito sinabi ni Professor Dodong. Dodong. Francisco Dodong Nemencho. The former president of UP. Maliwanag. Ano sabi niya? Yung nga. Nung umpisa, yung mga dasline na yan, kumintang yan. Republic of China. Payag ang US noon. Magkakasama sila noon. Nagkaroon ng civil war. Talo. Ganyan yan eh. Ganyan lamang yan. Ang buhay. Kaya hindi pwede magsalita-salita ang US dito eh. Nang openly. Wala. Historically, meron talaga kasama sila doon meron silang ano dyan. Ngayon, sino ang nagsasalita for them? Di ang mga allies nila. Mga barkada ni Joel. Natin, si classmate, Jonathan Malaya. Yan, mga ganun. May PowerPoint presentation pa. Mahirap eh. Pero ang interest po talaga nila rito, yung Taiwan. I don't know, do they care about the Philippines? Tsaka yung security daw ng shipping lanes. Yes. International... I am not sure kung ang China is willing to compromise the South China Sea lanes. Billion transaction nila, diyan din dumadaan. Gusto ba nila magkagulo dyan? Gusto ba nilang parang Red Sea? Parang Strait of Hormuz, magkaganunan. Para silang kumuha ng bato pinukpok sa ulo. Super problema abutin nila dyan. So, hindi yun ang worry. Diba? Ang worry talaga yung Taiwan. Okay. Pero ang problema natin, yung Taiwan, nakikipag-usap na sa China. And even that is not a worry. Kasi, ang workout dyan is, Taiwan is basically an economic powerhouse. Gusto nilang economic. Hindi sila papasok dyan sa mga... Gera-gera. Hindi nga nila ang Taiwan. Meron kasing cross straits office sila eh. Okay. Hindi nga nila hindi nga nila sinara yun. There is a continuing discussion. Parang Amerika rin yan. So anong gusto ng Amerika dito? Just talk of war. Yes. Para masigla ang kanilang military industrial complex. Ganun ba? Basically. Arms industry. Hindi na nila kailangan to dahil nagkakagulo na sa Middle East. Yung pa lang, bawit-bunot na sila ron eh. Saan ba galing lahat yung armas na yon? Amerika. They're covering bases. Ano yan? Taiwan, bumili na kayo additional. Philippines, bumili rin kayo. Malaysia. Wala yan. Kayong lahat yan. Indonesia, bili kayo. Bumili kayo. Cambodia, Laos. Japan lalo na. And South Korea. Australia. Ano yan? Sasali rin yan. Ito pa, Papua. So, yun yan. Ganon. It's all about the economy. Business. Meantime po, yung tuloy-tuloy daw, ang red alert, nagdidelikado ang ating power supply. Ang sabi po ng DOE, ang kanilang assessment, kaya nag-conk out yung ilang? 19. 19 lang ba? Originally 31. Okay. Ngayon, hanggang ngayon, 19 pa din ang dahil daw sa init, sobrang init. Yan. Ito po ang prediction, ang forecast ng Pag-asa. Wala pa itong init na to. Umpisa pa lang. Yung extreme danger daw, mararanasan natin sa May pa. Ayun. So, kumbaga, preview pa lang itong red alert na to. Hindi pa ito yung totoong... red alert. Kaya nagagalit na si BBM.
Kala ko ba, sabi niyo, walang brownout. Hindi kasi, yung red alert hanggang dyan na lang. Kasi after red alert, ano pa? Blackout. Hindi na alert yun. Wala nang alert. Wala nang alert. So, nagsalita po involved dyan sa patang sabi niya, talagang mararanasan natin itong shortage dahil nung panahon ng Duterte administration, yung energy secretary noon, si Alcusi, hindi po sinunod yung development plan. Sabi ko nga sa inyo, 2,500 megawatts, taon-taon dapat ang tinatayo. So, nung 6 na taon na yon dapat 15,000 megawatts capacity ang naitayo. Ilan ang naitayo? Mga 2,000 megawatts. O, saan natin kukunin yung 13,000? Hindi naman natin pwedeng import yan. Etong si Layug, siya po ang presidente ng grupo tungkol sa renewable energy na dating official ng energy. Okay. Kailangan po the previous government, sabi niya, meaning sila Alcusi, hindi daw po tinupad yung to build more capacities. Therefore, etong BBM administration ngayon ang sumasalo ng problema. Sabi po yan ni Mr. Layug. Force outages, masama ang business niyan. So no matter how the president tries to attract, sabi mo nga, he put us on the world stage. Paano yan kung walang energy? And what can we do? Meron bang madali ang planta na pwede itayo? Yung sinasabi mo, pwede yun yung natural gas. Natural gas. Kasi po ang planning stage and everything construction ng isang power plant, minimum 6 years. Okay? Kasi design, financial closing, approval, ilang taon yun? Yung actual construction pa. Tapos 1 taon na testing yan. Hindi po bigla-biglang pwede nyo nang paandarin. So, minimum of 6 years. Pumunta ka sa grocery. Yung approval lang ng ERC. Bibili ka off the shelf. Walang ganon. Off the shelf, hindi nangyayari yan. Meron dalawa kasi nandyan sa Quezon na hindi pa pinapandar. No. Ano yun? Yan yung Baka diesel. Atimunan. Timonan, hindi natuloy yun. Hindi natuloy yun. At saka yung isa pa. Yung natural gas, naka-ready na yung planta. Merong isa na tayo. Meron ganon. Meron na itatayo na lang. Kumbaga. Pero mas mura ba natural gas kesa sa... Yung permitting. Pwede bang base load dyan? Pwede base load ang natural gas. O ba't hindi gumawa na lang ng ganung paraan muna? Hindi, nasa permitting yun eh. Meron mga interest May mga na mangunguna. Sobra naman yan eh. So, Tatayo mo yan. nakompetensya mo yung kanila. Itatayo mo yan. Hindi pa kami natatapos dito sa amin. Mauuna ka na naman. You will be the NGCP will dedicate the part of the grid to substation at lahat. Sa iyo ilalagay. Hindi problema yan. Yung mga ganun ba, ang laki ng mga bugbugan dyan. Kasi we are talking about billions of pesos eh. So ngayon, yung ERC po, yan. starring Mona Lisa Di Malanta. Nire-review daw po nila yung mga reports. Kung ano daw ang result ng findings nila, they will formalize investigation at magkakaroon ng penalties. Over what? Ay tungkol sa mga nag-conk out, gano'n? Ayun, Kung yung mga conk out, ginugusto yun. Anong i-investigate mo? Sabi ng DOE, dahil sa init eh. Sinabi. Anong mai-investigate mo nga dyan sa conk out na yan? What is it? Ikaw naman kailangan may makita rin na may ginagawa. Ikaw talaga eh. Pagbigyan mo na. Worried din kami, parang gano'n. Kaya kailangan namin imbestigahan. Bakit nangyayari yung mga conk out na yan? Baka mamaya lumabas yan na kaya nagaganyan yan dahil hindi nyo... We have directed the power plants to submit to the commission. Dahil hindi nyo pinapayagan yung kanilang rate increase. Matagal na. And we will continue to monitor
their compliance. Tapang. Tapa. Mabigat. We affirm our commitment to a thorough investigation. Yeah. Siguro dahil nagalit ang presidente, kaya kailangan magsalita ng mga ganito eh, di ba? Maanghang. Silin labuyo. Yeah. Siling labuyo. Maanghang dapat, pare. Galit ang presidente. Hindi ko nga alam eh. Ewan ko kung totoo yung sinabing nagkatawagan daw. Nagkatawagan at sinabi, what's going on? Yan. Bihirang magalit itong taon to. No? Mabait. Masyadong mabait. Pero siguro, pag ganito na situation. Did not the president do, remember nung nagkaroon ng, akin to, example ko, nagkaroon ng malaking baha or something nangyaring sa may NLEX, sabay tinamaan yung sa Pampanga. NLEX. Hindi, NLEX, yung baha. Pampanga. Tapos parang nag-command conference si presidente, na katabi niya, siyempre si Babes Singson, and then they were hashing out potential solutions, pros and cons, at medyo may konting stakeholder, dahil si Congresswoman Bundok. yata nagsalita. The president host something like that, na ito mga energy stakeholders from the DOE, kumbaga, emergency situation. ano ba nasa na, tapos tingnan ko nga yung charge nyo, hindi, bilisan na to, unahin na to, yan, tsaka na muna yan, yung ganun-ganun. Ang problema, pag nag-host siya dyan, wala silang solusyon, patay na. That is the solution. Sabihin mo muna, hindi. Ano muna magagawa natin? Yun ang dapat niya i-report kay Presidente. Bago ako magtawag ng Sabagay. Spoken like a true technocrat. Hindi nga. Mahirap pa, mag-public agad tayong ganyan eh. Kasi wala tayong solusyon. Wala Para ka solusyon. PCO niyan eh. Sorry. Banat agad eh. Press release agad ng Time Magazine. Paano yung mga negative na sinabi doon? True. Masasagot Tama. Para rin yan yung shabu. Tuloy ngayon, meron ng mga lumalabas na advice. Ngayon, kung ano pwede nyo gawin ngayong weekend sa mga malls dahil sobrang init. Ako. Magpalamig sa malls. Gamitin ninyo May yung mga UPS ganyan nyo. lumalabas na advice, ha? Tuloy-tuloy ang paggamit nyo dapat ng UPS, kayong mga malls at yung mga big establishment. Ano yung UPS? Uninterrupted power. Nakaka 400 megawatts na raw. Dagdagan nyo. Para hindi kayo sumasama dyan sa grade. Magsakripisyo rin kayo. Lalo na yung mga ng mga napakatitinding mga perks and privileges from government. Okay. Bigyan ko kayo ng good news. Next year daw po, ang gusto ng Department of Energy, doblehin ang budget, gagawing 500 billion para sa ating food production program. Okay. Karamihan dyan daw ay mapupunta sa mga irrigation at post-harvest facilities. Very good sa akin yan. Tuloy-tuloy yan. Kasi po, hindi tayo pwedeng Ang dati kasing policy ng mga ating mga economic managers, pabayaan na natin yung agriculture, 10% lang naman yan ng economy. Mag-import na lang tayo ng pagkain. O ngayon, dyan tayo nadali. Yung policy na yan. Kasi po, ang imported na bigas ngayon, napakamahal. Ban ng export ang isang malaking rice producer, ang India. Tinamaan ngayon ang presyo worldwide ng bigas. And therefore, kaya nakikita din po yan sa presyo ng local. Alam mo magkano na well-milled? 50 centimes siguro. 58 per kilo. Wow. Ngayon, ito, okay lang lahat yung magtataas ka ng budget for the agriculture, etc. and everything. Okay lahat yan. Unang-una na, sana, malaman natin kung saan napupunta yung budget na yun. Right. Is it really true? Maging transparent ka po. Oo. At saka malaman natin, It's being alin yan? utilized sa tama. Baka nagbigay ka. 93 billion daw next year mapupunta sa post-harvest. Saan yun ngayon? Because there is already a budget for I-itemize na post-harvest. natin. Where is it? Where are you putting your post-harvest facilities? Where? And what kind? Sustainable ba yung post-harvest facility mo na yan? Ba't hindi ma-involve ang private sector? Nasaan yun? Bakit hindi natin i-ayos pati yung mga private sector i-work out natin? Kung yan 300 million or half of that, gawin mong guarantee
Guarantee for those who will be participating using private sector funds in agriculture, identified yung mga agriculture activities na sustainable. Mas creative na programa dapat. Hindi direct. Kasi wala naman because the government is 300 is not enough, by the way. Or 500. Walang nakulang yun. Kulang yun. Kamukha ngayon, parang Jonah, just to support your point, humihingi pa po ng additional fuel subsidy raw. Yan na. Sino yan? Si Congressman Wilbert Lee. Ito yung may COVID pumunta dun sa... pumunta kay President Duterte. Gusto pang ihawa yung presidente. Agree. Wilbert Lee. Kailangan daw po dagdagan ng subsidy. Yan. Lalo tayo mapapahamak dyan pag puro subsidy. Bigyan yung guarantee yan. Baka may mangyari pa. Kasi ang laki-laki ng pondo ng dapat ng banking system for agro-industrial lending. At saka, di ba matagal na natin sinasabi? Trillion yan eh. Oo. Di mo matagal natin sinasabi, parin Conrad, parin Joe. Oo. Identified naman yung key production areas. Rice, dito ka na mag-concentrate dyan. Work at lahat. Buhusan nyo lahat yan. Post-harvest, modern machinery. Di ba? Hindi yung pira-piraso. Walang mangyayari. Tapos vision dito, plano ron. Identified, kagaya niyan. May nangyari ba sa we identified Iloilo as one of the best rice-producing provinces in the country. Buhusan ng post-harvest. Paano yun? Di ba ayusin na natin doon? Isabela, Cagayan, yung ganong klase. Nueva Ecija. Mindoro, galing yan. Tapos doon sa Visayas, South yung Cotabato, sa Mindanao. Di ba? Well, even Samar and Leyte, magaling na rice producers Identified naman natin yun. Bakit hindi tayo doon bumuhos? Bakit ikakalat mo? Yun lang naman eh. Kung sa isda, halimbawa, may mga lugar, halimbawa Panay, napakahusay sa aquaculture. Buhusan mo doon. Buhusan mo naman ng aquaculture yan. Ang magaling sa gulay, Benguet. Trinidad. Bibigyan mo na yung post-harvest yan. Paring Ben. Lalong gagaling. Governor Ben de Verdone. Ano meron dyan? Ano meron dyan? Eastern Samar. Meron siyang fish, aquaculture, lahat fishing. Marami ron, pare. Ay, ano nangyari, by the way? Pinag-uusapan natin pagkain. Yung paborito nating si Diwata raw, na-aresto. On a previous charge pala, 2018, mukhang may nakaaway siya doon. Kasi dati nasa ilalim siya ng tulay. 6 na taon na? Sa ilalim siya dati ng tulay nung nagtitinda. May mga nakaaway siya. Siya mga adik-adik, ganyan. Ayun. Ngayon siya binalikan. Kasi kumikita na siya. So, napakaloko naman yung mga... Nirevive yung kanyang arrest. Deo Balbuena po sa Tunay na Buhay. Ito si Diwata. At napakaganda ng kanyang ginagawa. Piso. 3,000 daw ang piyansa Ganun ba? Pero alam mo, ang pinaka-lesson ko dyan kay Diwata, although hindi ko pa napupunta, nakakatakot puntahan ang haba ng pili. Hindi ko lang kung saan ako paparade. But maraming nai-inspira sa kanya mga small entrepreneurs. Meron ako nakilala. Ito lang recently, hindi kayo maniniwala, ang hirap dalhin dito kasi ang tinda nila, yung oysters tsaka they buy it fresh. Saan galing? Magjowa sila. They buy it sa Batangas siguro. Yata ganon. Kasi in bulk. Tapos magjowa to si Tyrone, nakalimutan ng girlfriend niya. Nandun sila sa kanto ng Harrison Street at Sinchenko Street. Saan yan? Pasay. Nagtayo sila doon, nag-iniihaw nila doon. Abay ngayon nagiging phenomenon. Yung gano'n yan nangyayari. By word of mouth and by social media, by the way. Nagpupuntahan ng mga tao ron and they go there. Dahil what? Because mura. Mura lang. At meron sila mga ilang mesa, pwede mong i-take away. 5:30 ng hapon hanggang madaling araw, 2 o'clock. And that's and they do it. Sana mag-ingat din sila sa cleanliness. Yun na nga. Binabantayan naman ni Mayor Emmy. Kasi pag nagkaroon ng isang... Very serious sila sa Pasay sa mga sa cleanliness. Patay yan. Naka-testing talaga. So,
but ang point ko, parang dumadami na yung ganyan sa hirap ng buhay. They're taking it upon themselves kesa nakangatayot na tayo ngawa ng ngawa sa social media, ay gawin natin to. And then ang ginagawa nung mag-jowa ay nagtitiktok sila ron habang nagtitinda. Lalong nagiging popular. Similar tong si Bidiwata, ganyan din eh. Very malakas sila sa social media and that's how nag-ano. Pero Hindi ko lang alam eh. Well, of course, may permit ngayon sila sa city, mga ganyan. Pero kamusta ang taxes niya? Ano? So, Babayaran. BIR. babayaran. Ang maganda nga dyan, yung mga underground businesses, Oo. natawag natin underground Oo. economy, kailangan nga lumutang yan eh. Oo. Pag nakalutang na yan, lalawak ang tax base natin. Mas magaang. Kung ako si Mayor Emmy, total ganyan na rin lang, kilala na. Doon sa area na yun ng JSI, yun sa Pasay na yun, Oo. kay Diwata. I-organize Ayusin na. mo rin yun. Oo, organize Oo. it. Lalagyan mo na yun, pati mga sewerage, etc. Oo. Yung ganun. Pati doon sa FB Harrison, ganun na rin ang gawin. Pati water supply. Water supply, lahat, kompleto na. Sanitation. Para sigurado, comfort level kasi mahal Kasi na yan. ako rin eh, kasi pag ganung street location, food? medyo kinakabahan ako, teka, saan ang Saan hinuhugasan? hinuhugasan? Yun na nga, yun ang kailangan ayusin. Yung ginawa ng Singapore yan, yung mga hawkers, Oo, ganun, nilagay yung nila. street food, inorganize nila. So ngayon, ang street food doon, hindi na street food. Talagang totoo. Organized. Yan. Pero street food pa rin ang tawag. Ganyan sa Singapore. Malalaki yun, malalawak. Maski Thailand, malalawak pupunta mo. Street food. So may workout doon eh, Masarap para ang- LGU ang kailangan Alam mo, mag-ano dyan eh. yung mga street food natin, yung mga lumpiang gulay, Masarap. masarap, yung mga malutong, yung mga ukoy, Oo. yung tokot baboy, red the best. Hindi ay gagalaw yan sa nasa across GSIS. Oo. Ang kalaban niyan yung mga hotel. Hindi naman, ng hotel, ang Iba customer naman- nung iba naman mayayaman. hotel Pupunta kayo doon. Mayayaman yung customer nun. Kung ako hotel, actually kung ako hotel, Encourage ko yan. Kakausapin ko na si I-organize ko Diwata. na. Encourage ko. Oo, sige tayo, ayusin natin. Ayusin to. natin. Oo, parang Kumbaga, adventure din po yan sa mga bisita. Oo. Yung mga Pilipino pupunta na Singapore pero pupunta doon sa street food. Eh. Oo. Kaya nga, May makakaya naman yun. Hindi naman nagtitipid yun. May makakaya. Kung ako, halimbawa, dyan sa FB Harrison, yun. Yung tourist group ng Pasay. Yan. Tourist Ang area alam ko yan. na kasi yung FB Harrison, hindi mo akalaing pang tourist kasi. I mean, that has to be worked out by the Yung, nila Mayor Emmy. Well, I mean, dyan magsisimula ang gentrification. siguro ganun how it starts. Hindi, kagaya dyan sa poblasyon, sa Makati. Hindi kasi, Yeah, nagsimula, hindi gentrification. kasi imagine mo na lang. Kasi ako, matagal na akong di dumadaan sa FB Harrison. Nasa kanto sila ng Sinsiego at Harrison. May isa doon, car wash. Pagtingin ko, may massage spa. Sabi ko, okay yan. Massage at car wash magkasama. Oo, sabi ko Habang nagpapa-car wash sa kapatid ka, ko, who is nagtatrabaho sa office ni Mayor Emmy. Pero okay dyan, maganda yung business. Huwag kang pupunta dyan, delikado na nire-raid yan. So, that's the kind of place Harrison Ano yan? is. House of ill repute. Medyo. Tuloy, na-park yung aking, yung interest, yung aking curiosity. Pero ganun kasi, so they have to work that Pero out, kung bro. ako si Mayor Emmy, yun ang gagawin ko. O may mga ganitong hindi, area. malapit Oo. dito. In fact, malapit dito yung remember yung binalita natin na yung ni-raid na may torture chamber. It's just about a stone's throw. Hindi nga, kaya nga, di ayusin. Torture chamber ng mga Chinese At alam ko, ang pogo. Pasay LGU is very capable of doing Kaya that. na nila, kaya nila. Kasi napatunayan na nila yung mga street vendors Oo. sa Baklaran nun, nalinis na nila. Nalinis nila. Ang Mas hindi okay sila maganda, kaysa yung Paranaque. Manila portion. At saka yung Paranaque portion. Yung kay Olivares, ang sama eh. Sila, ang ginawa po nila, Stricto sila. inorganize nila yung mga nagbebendor. Gusto nyo ba yung araw-araw na lang, delikado kayo, hinuhuli Huli kayo? kayo. Di ba? Ayusin natin. Oo, inayos nila. Congratulations dyan sa Pasay government. Keep up the good Magandang work. ehep to, Oo. maganda ehep. Hindi naman sa si Peter Manzano na taga La Union ba yan? Hindi, Ilocos Sur. Oy, kasama ko si Peter kagabi. Abogado po yan. Yan ang administration ng Pasay City. Magaling. Magaling si Peter. At Hindi, least in-organize nila na maayos. Yan, ito. This is another hindi challenge ko for you. mo taga St. Louis, Baguio yan. Oo. Kaya namin
Eh si ICM din po yan eh. si Kaya ICM. medyo alam mong may binatbat. Oo. Maayos yan. Maayos. Yan, Peter, i-organize nyo na yan. Yan sa FB Harrison Sinchenko no. at saka yung kay Diwata By the way, area. ang Yan. pangalan pa nga, Street Oyster. Kasi Yan. mga oyster, gangsta, gano'n. Mga kabataan ang pumupunta. no? Play of words, ha? Street Oyster. Galing. Peter, ayusin nyo yan. Tsaka hindi masama. Ang mahal ata ng talaba. Oo. Tsaka hindi masama, Peter, kung sa Lunes, meron kaming example lang. O, sa sample. Matikman. Sample lang. Okay, matikman. matikman ng 9:31 Ayun. ng umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Andito, Joel Laksamana. Paring Jonathan De La Cruz, good morning. Ngayon, April 19. Meron akong hindi babatiin uli. Si Palos, babatiin Hindi, mo? wag muna. Hindi, Wag muna hindi si si Palos. Palos. Wag muna si Palos. Kaibigan nating real estate developer din to eh. Hindi naman, in a manner of speaking, parang si paring Conrad. Pero ito Batikan, legendary sports writer, editor, ngayon motoring editor, si paring Al Mendoza. Bakit? Kaya ako sinabing real estate developer, mahilig din o nagpapanggap na mahilig sa golf. Ayan. So, Birthday ba? Birthday niya ngayon. Birthday. Al. Ano nagpapanggap? Talaga mahilig sa golf. Mahilig sa golf yun. Silang Alam dalawa. mo, si Al Mendoza, pag merong problema sa rules, siya ang Si Al. kinukonsulta. Al, at saka, ayan naman tandem. Ding Marcelo. Marcelo at si Al. Mendoza, pagdating sa... Hindi Si June Engracia rin. Jun, Engracia. Yan tatlo. Mahusay din sa rules. Maayos yung mga yan. Minsan nagtatalo kami yan tungkol sa rules. Karaniwan. Yun. Ang pinakamahusay sa rules at saka sa golf, si Mr. Cabañas. Sino? Rules tungkol sa Manila Bulletin. Editor yun. Oo. Editor-in-chief. By the way, itong kanina binanggit mo si Police Cadet Camille Yan, Kabakal, Kabasis. Napaka-admirable talaga pala ng nito ng Ang kanyang record. Batanggenya to, Tagalian, Batangas. Nagtinda ng siopaw, nag-college. Tapos nag-college, siya, cum laude siya ron, then tuloy sa PNP. PNPA. class niya. Tapos ngayon, papasok siya ngayon sa Sa police. Kampilan Awardee. Yes. Today, ang kanyang award, darating si Presidente President Marcos. Bongbong. Yes. At gusto niya maging pulis talaga. Yes. In fact, but then, gaya sa kanyang generation kasi mahilig sa social media tong batang to. In fact, nasa PNPA Multimedia Club siya. Siyang officer, presidente ron. Nagpo-post siya sa Facebook ngayon. Meron siya Nag-post siya yung bata. Nag-post ka agad sa Kampilan Facebook. Award dito. Nag-post at future police inspector. Yes. Dun sa Batangas raid ng Shabu. Nag- Crime Scene Investigation 101 ang kanya. Could never touch, alter, or move anything in a crime scene unless those were already recorded, measured, and photographed, and pieces of evidence being already collected. This is the golden rule in crime scene investigation. Ayan. Yeah, Ayan. you've taken the first step towards being Towards being assigned to the desk. assigned to the desk. Hindi, wag naman. Yan ang kailangan natin mga officer, sir. Gusto ko sana Nakita siya. mo ba yung ginawa? Kailangan natin, officer, yung mahuhuli mo ko, hindi nagiging palos. Palos. Ano ba, bakit naman? Palos Yun yung Palos. kaninang balita, yung driver, nawawala. Balita ba yun? Failure yun Hindi ako maniwalang ninenervous tuloy ito nung checkpoint at may Palos. walang lisensya. Palos pala Malapalos, ha? Paano nawala yun? Bantay na bantay dapat yun. Hindi, tapos. Nakigamit ng CR. Camille. Camille, Camille. I-analyze Police mo Cadet na mabuti yung handling nila Oo. dyan sa Batangas Trade. Yung Batangas na yan. Camille, that is your first assignment. Oo. Kuha ko. Hindi ba dapat posas Police agad yun? lieutenant siya kagad eh. Police Hindi ba dapat posas. posas agad yun? At nakapasok na sa sasakyan ng polis? Oo ganun talaga. Posas. Yung mga bantay na yan. Huwag yung mag-CCR, samahan nyo yan. Pag mag-CCR. Oo. Maski CR, hindi pwede. Mag-CCR. Diyan umihi ka sa pantalon mo. si Camille, pati yung sinasabi niya, sabi niya? Never touch. Nakita Alter mo or ba yung move ginawa anything. doon? Nakita mo ba yung Wala ginawa? na, sinalansan eh. Yung mga supot
Hindi, inalis sa ban at sinalansan para sa photo op. Golden rule nga eh. Wag yun eh. Wag gagawin. Hindi. Paano magpo-photo op? Darating yung secretary of Ayun, LG. Darating yung... Naku, Tsaka dress uniform dress yung... uniform. so kung isang gaya ni Police Lieutenant yung para. we cannot touch that, we cannot touch. Tumigil ka na dyan, ha? Gaganunin siya, no? Sobra ka, komo ba ikaw ang valedictorian? Kampilan award ka. Kampilan award ka dito sa PNP, ginaganyan. Gusto mo, tama na ginagawa natin? Really, wag natin Ayos ganyan. yan. Camille, paglaban mo yung idealismo mo, talagang... Wag mong wawalain yan. Wag mong wawalain yan. Di kung pinakialaman nyo na, di nawala na yung mga prints doon. Oo nga eh. Di hinakot nyo na galing sa ban. Dapat yung buong ban na yun, dinala sa laboratorio. Yun ang technique doon, pare. Camille. Sinasabi ko sa'yo. Nagagalit yung iba kasi daw bakit natin binababoy itong napakalaking accomplishment. Hindi namin gino-congratulate ka namin. Kaya lang nasisira yung congratulations Yung sa balita, Pati yung paniniwala ng publiko dahil sa kakulangan naman. Pero mo dumating yung hepe, naka-dress uniform. Wow! Baka meron silang passing review noon, araw na yun. Hindi kaya? Yun na nga eh. Tapos ngayon, malapalos. Nawala yung driver. Patay. Malapalos, ha? Hindi, pero meron na silang data tungkol sa driver, di ba? Yung Ni-research lang ng mga ano yun. Oo. Reporters. Reporter na nag-research, reporters hindi Intel. Hindi sa investigasyon yun. Kasi kung sa investigasyon yun, mas maraming lumabas. Pati Pero dun sa... gusto ko tumigil na tayo sa 1.4 tons. Bakit? Huwag na tayong bababa. Hindi nga, okay lang yun sa akin eh. Kahit bumaba, basta tunay yung hindi tawas. Baka tawas eh. May nagsasabi. Mas grabe yun. Kasi Mas yung grabe unity yun. na ngayon ang Yun na pinag-uusapan. yung sinasabi. Yan lang ang naririnig po namin. Hindi namin sinasabing tawas. Baka daw, anong klase? Expired. Yung mga ganun pa nga eh. Anong klase po ng shabu yan? Kasi meron din mga... High grade daw. May mga ganyan yan eh. Ngayon, high grade. Nasaan yung laboratory? Yung guys nasabi. Kumbaga sa marijuana, meron pong tinatawag na Yapa Pops. Yes. Papaya lang pala yun. Hindi totoo. At saka may Yapa kush. May kush. May kush. Yan. Yapa Pops. Yapa papaya. Wala tayong patawag doon. Yapa Pops. Narinig ko lang po yan. Okay. Dahil nung ako'y reporter, tayo malawak ang ating ginagalawang. Dapat ang hingan nila at nagbigay ng report, yun talagang police reporters. Kagaya ng mga nagpo-police reporter dyan sa Congress. Saan galing yon? Sa pier? Batangas? Batangas Hindi, po? meron bangka daw. Bangka. Bangka. Sa Sa Alitagtag. Alitagtag. Okay. Wow, isang bangka lang yan. Malaki siguro yung Malaking bangka. Yeah. Yung mga dapat Ngayon, na impormasyon na lumabas. galing sa anong barko? Yun. Okay. Okay. At yung barko na yun, baka kailangan imbestigahan yung kapitan noon. Mag-a-allow siya na mag-unload Ng mga ganyan. ng ganyan sa laot. Di ba? Sino yung barko na yun? Lahat po yan damay dapat eh. Ganyan yan eh, ganyan. O ngayon, yung Bureau of Customs daw, nakasabat din ng shabu Yes. diyan sa NAIA, consigned to Christine Tigranes Yan. from Balingasa, Queen, Manila. Yan ang maganda. Nagpadala daw po Isaac Chicore from Harare, Zimbabwe. Uy, sa Africa. Kompleto. Okay? Puntahan na ninyo kagad yung Christine na yan. Baka mga maalapalos pa yan. Baka wala. Baka makawala. Kaya naman, hindi pagbabae, hindi pwedeng palos. Catwoman yan. Catwoman. Meron daw pong mga naka-collection ng 61 billion na ng duties and taxes dahil sa fuel marking. Yan po. Yan ang sabi ng Bureau of Customs. Fuel marking ulit, ha? First quarter, 6 billion.
Ang problema ko dito sa mga press release na to, hindi naman sinasabi, magkano ba dati ang koleksyon nung wala pang fuel marking? Kumbaga, lahat ng koleksyon ba, sabihin, salamat na lamang sa fuel marking? Hindi. Nag-increase ng collection sa fuel. Meron bang aumento dahil sa fuel? Kasi po, binabayaran natin yan. Tayo mga ordinaryong tao, tayo nagbabayad niya Kasama yan. Tayo nagbabayad niya fuel marking na yan. Therefore, it behooves the government to say, dito, yan binabayaran nyo, kita nyo, ganito na ang returns. Oo, tumaas ang ating koleksyon. Kasi sabi po sila report sila ng report magkano na nakukubra sa duties and taxes sa fuel. Pero makikita mo, yung mga ordinary, pumunta ka, mamasyal ka pare, sa mga gasolinahan. Meron mga gasolinahan, 8 pesos per liter, mas mababa. Ganun kababa. Ganun kababa. Ibig sabihin, smuggle John. Okay. Paano mong masasabing etong fuel marking is working? Ang sabi po kasi nila, mga legitimate na oil dealers, ang problema dyan na kumikita dyan, SGS lang. Sino ba yung SGS? Societe. General. De Surveillance. Yan. Panahon po ni Procopio. Kinuha nila yan, kinontrata nila, at walang bidding-bidding. Diretso. Ha? Diretso yun. Diretso lang? Walang bakas, ha? Wala. Diretso. Kumbaga, straight bet. Straight bet yan. Straight bet. At yan daw po ang sagot sa oil smuggling. Yes. Sagot? May tanong ba in the first place? Hindi puro puro mga parang magic. Pumunta ka dyan bilis sa... ng kamay? Yung sleight of hand. Pumunta ka nga dyan. Dinadaan tayo sa bilis ng kamay dito Pumunta ka nga dyan sa sukat, yung iba't ibang mga gasoline stations doon. Tignan mo kung anong presyo ng mga yan. Punta ka sa Rizal. O yan. Okay, Batangas lang. Punta ka sa Batangas. Ayan, total nakafocus tayo sa Batangas. Kasi may mga raid din dyan sa Batangas ngayon. May po kasi, ang talagang bagsakan ngayon, nanggagaling na sa bandang Sambales, Bataan. Hindi ko naman sinasabi Subic, ha? Hindi. Sa area na yan. Kaya lumipat ng konti. Batangas na. Meron din sa Batangas galing. Pero meron din sa South. Meron sa South. As a matter of fact, ang balita, mas malaki ang bumagsak sa South. Ang bagsakan ng ito. Ng smuggled. Mas malakas doon. Okay lang naman kumita yung SGS kung talaga nakakatulong Ang problema, meron ngang bilis ng kamay na nangyayari sa reporting. Lagi sinasabi, ganito na ako. Kalaki. Talaga ba nakatulong yan? Mahal-mahal. Magkano ba? Ilang bilyon na kinikita ng SGS dyan magmula noong kinuha sila ni Procopio. Sa fuel marking na yan. Yung fuel marking po kasi, binibili natin yung chemical na nanggagaling sa SGS. At supposedly, ilalagay nila sa fuel. Tapos, itetest yung fuel, titignan kung meron nga bang fuel marking. Ito po ang sita ng ADB. Okay? Para ma-discourage ang smuggling at magbayad gumana yung sistema na yan, kailangan ang gobyerno merong umiikot na palaging random testing. Ayun. Sa lahat ng gasolinahan. Ng mga gasolinahan. Nangyayari ba yun? Number one, may equipment ba sila? To test. Ang SGS ba nag-provide ng means to test? So kung ganun lang, ilalagay mo yung fuel marking, tapos babayaran natin yung SGS, hindi natin alam kung nilagay nga ba o hindi yung fuel marking. Basta babayaran natin sila consistently. Tapos wala namang
confirmation, Except a report. close coordination, o intensified monitoring, Wala walang rin. ganun. Di natin malalaman, hindi ba? Asan yun? Dapat kasama sa report yun. So, may nahuli na ba? Pare, yun ang number one na tanong sabi ng mga, well, yung mga umaangal kasi, meron tayong mga kaibigan na mga dealer. Ang problema nila, hindi sila makalaban just sa mga 8 pesos. Why? 8 pesos ang difference, pare. Walang pupunta sa'yo. Itong mga dealer na to, ang kanilang mga trabahador, kumpleto yan. Pag-ibig, SSS. Kompleto sila. Lahat. Parang taxi versus Grab yan eh. Kasi Grab. Naka-uniforme. Naka-uniform. Nakasapatos na maayos. Well-trained, magagalang. Good morning, sir. Oo. Yung kalaban nila, naka-chinelas na rubber, naka-t-shirt na punit-punit. Nakasando. Walang SSS, walang pag-ibig. Kayang-kaya nga silang, nawawalan po sila ng negosyo. Kaya umaangal sila. Yung solusyon ni Procopio na fuel, Para sa sarili niya yun. ang angal nila, nagbayad pa sila lalo pang tumataas yung kanilang. Sabi ko, meron ka na bang nagpunta sa istasyon mo? Nag-check kung meron ka fuel marking. Wala. Ni sa panaginip daw. Hindi pa nangyari. Hintay nga nila yun eh. Yung mga kaibigan ko na malalaki yung kanilang mga dealership, hinihintay nila yung nag-fuel marking. Para i-test sila. Wala raw pong gumagawa niyan eh. So, anong use niyang programa na yan? Sabi po ng BIR, related sa tax, revenue collection ng BIR, teka. Hindi pala ng BOC. 4% tumaas. Ang gusto daw nila, 1 trillion this year. Ang kanilang collection. 1 trillion, ha? 1 trillion. Sana naman mas mataas pa. Kasi, ang ating budget 5.7 trillion. 1 trillion. Kaya yun. Ang assigned diyan sa revenue generation ng DBCC, BIR basically at saka customs. Tapos yung mga Sila ang LTO, pinakamalalaki. Sila ang pinakamalalaki. Hindi kasi kasama yung mga LGUs yung property tax. Hindi, wala. Hahabulin natin lahat yan. Otherwise, ang mangyayari dyan, utang tayo ng utang. Kasi marami tayong palaging budgetary cap. Ang sinasabi po nila, dyan ang pinakamalaking leakage. Yung oil, yung fuel smuggling. Yan ang pinakamalaking leakage. So, kung mapaplug yan, yung fuel marking na pinagmamalaki na yan ng SGS, malaking bagay. Di ba? Oo. Nangyayari nga ba yung dapat mangyari? Halimbawa, yung testing. Pinag-aralan nga ng ADB to kasi utang tayo ng utang sa ADB. Sabi nila, tangay ng utang, anong ginagawa nyo dyan sa fuel? Dami niyo yung leakages. Yan ang Sa problema. fuel. Sa administration, sa revenue generation. Pagkatapos ngayon, ang BIR, kasi pare mula nung pandemic, gutom di ba? Pandemic. Bumabawi. Sobrang ka naman gutom. Oo, gutom. Ngayon bumabawi. Bumabawi daw, maraming Sana, You mean maatumal siguro Under ang the koleksyon. new- Pero siya gutom, para bang Gutom nung sama pandemic. ng mo. under the leadership of Secretary Ralph Recto, baka maayos baka na yan. maayos. Kasi Sana nga. congratulations. Meron niyang ka-appoint lang Undersecretary in charge of Revenue Generation Group. Sino yun? Si Attorney Charlie Mendoza. Ito yung port collector ng Cebu na na-exceed niya yung target for Cebu. Okay. So, nandiyan na siya ngayon. Kay Undersecretary.
as Undersecretary of By the way, Secretary. patapos na tayo. Good news sana. Ang gusto kong ano yun. Yes. Well, kasi this week nag-launch ang Philippine Olympic Committee si Chairman Bumble Tolentino na yung isang daong taon laban para sa bayan, celebrating 100 years. Malapit na yung Paris Olympics. May premyong Anong premyo bahay niya? sa Tagaytay, ang gold medal. Taga-Tagaytay sila. Olympic Political Village. family yan sa Tagaytay. Pero meron isa namang balita, so hindi ko kagad na yung isang padadala natin si Yulo ang pangalan. Kaloy. Si Kaloy. Kumala sa kanyang coach si Gymnastic. kay Sugiyama, yung strict disciplinarian coach, kaya siya umabot dati sa Olympics. Kumalas na siya ron. Bakit? Kasi may nakilalang for love. May nakilalang girlfriend. Nakita ko yung retrato, Australian Filipino. Gymnast. Natangkad pa sa kanya. Gymnast. Hindi. Basta Australian Filipino na maganda. Bakit? Yun ang ba't siya dahilan. kakalas dun The sa... girl wants him to spend more time with her. Hindi naman pinagbibigyan nanalo niya. yan. Hindi pa natin alam, bro. Ikaw ba nung atleta ka? Paano ba may Dedication. conflict ba ganyan ang love at sports athlete? Dedication yan. Pare noon, Pero sinabi ng coach ni na sumagi sa isip ko ang girlfriend. Wala. talaga? Hindi. At sinabi ng girlfriend, bakit mas Wala nga akong mas girlfriend malapit sa'yo si Coach Baby Dalupan? Ba't Wala ganun? nga akong girlfriend. Wala. Ni sumagi sa isip. Pero sinabi ni Coach Sugiyama, tatanggapin pa rin daw niya si Yulo. It's not too late, but please, train harder. Sabi niya gano'n. Dahil sa baba. Nakita ko yung picture, maganda nga naman yung bata. Pilam. Ganon. Australian Phil. Australian Filipino. Australian Filipino. Phil Aus. Oo. Phil Aus. Paano ba first name ni Yulo? Antonio ba to? Kaloy. Kaloy. Antonio Loyo. Kaloy. Iba yun. TNR. Kaloy. Kaloy. Keep your eyes on the prize. Not that prize. Rin yan. Keep your eyes on the medal. Yun ang payo ko sa iyo. Okay. Hanggang Lunes. Sa Lunes tayo na, no? Yes. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz. Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, huwag kayong aalis. Andito na! Ito na sa pusa. Ayun! Ronda Pilipinas kasama ang award-winning broadcast journalist at Taos Sardinas Distributor Dennis Antenor Jr. Karambola. Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.